Nabaklas na po natin yung kanyang head, no? So papaliwanag ko sa inyo yung takbo ng electrical nito, no? Okay. Wala doon po sa kanyang battery, sa positive po ng battery, which is yung solid na red. Ito po yun, ayan, no? Ito po yung solid na red. Ayan. Napapasok yan dito sa ating susian, which is sa ating ignition switch. Papasok yan dito. Pagka-on natin ang susi, lalabas siya dito sa yun, umandar, oh. May power, oh. Dami ng tracking ngayon, ah. Good morning mga idol. Meron po tayo ditong Rusi na naman. Ayan, no, Rusi. Rusi Supra. Yun. Ang dinala sa atin kasing issue, wala daw kuryente. Okay? So pag walang kuryente, automatic hindi andar. So una muna natin dito sa kanyang ignition switch. So wala, kickstart muna natin. So dapat iilaw yan. Wait lang. Pag kickstart natin kahit walang battery, dapat iilaw yung kanyang dashboard o yung neutral indicator. Kung hindi sira yung bulb, di ba? Yun, wala. Yun, wala. Okay. So, para matrace natin, para maayos natin, gagamit tayo ng test light. Una muna nating buksan dito, no? Check muna natin yung fuse. Yan, check muna natin yung fuse. Tapos, pangalawang check natin yung kanyang ignition switch. Ayan, so sa pagganitong klaseng mga usapang electrical, mga idol lang yung troubleshoot nyo, mahalaga na mayroon kang test light para ma-verify mo kung saan yung may problema sa wiring, no? Kaya napakahalaga ng test light pag magto-troubleshoot tayo, pag usapang wiring, no? Ayan. At syempre dapat meron po tayong basic na kaalaman kung paano tumatakbo po yung electrical sa motor para madali naman natin ma-test. So check muna natin yung kanyang battery dito po sa bahagi ng fuse. Alright din. So dapat iilaw to kung goods pa yung battery. Yun, wala, oh. Wala din. Okay, wala din. So may mga pagkakataon na pagsira po yung kanyang battery, no, pagbawa dry na po yung battery, ay hindi umiilaw yung mga supply natin galing ng regulator. Itong black na may guhit na red, galing na po ito ng susi, no? Pagka on natin ng susi, tatawid po yung positive papunta dito. Tapos itatawid niya dito sa accessories wire. Okay? So check po natin yung kanyang susi mga idol, no? Yan. So kadalasan kasi pag medyo luma na yung motor, ay nagkakaroon po ng problema dito sa ignition switch. Pero bago tayo tumuloy sa ignition switch, bago natin baklasin yung kanyang head, ma-check po yung ilalim ng ignition switch. Check ko muna yung battery kung may karga pa to. So yung kanyang battery brown out na, oh. Wala na siya. Okay. So check ko yung battery, ay yung ignition switch. Ito na lang yung pag-asa ni customer na hindi siya mapagastos kasi pag mabuksan natin yan at hindi dito yung may problema, sunod naman natin i-check yung kanyang supply ng kuryente, yung kanyang regulator at yung kanyang stator. Pero after nito, check natin yung regulator at saka stator kung gumagana pa. Buksan muna natin, baka sa susi lang. Nabaklas na po natin yung kanyang head, no? So papaliwanag ko sa inyo yung takbo ng electrical nito, no? Okay. Wala doon po sa kanyang battery, sa positive po ng battery, which is yung solid na red. Ito po yun, ayan, no? Ito po yung solid na red. Ayan. Napapasok yan dito sa ating susian, which is sa ating ignition switch. Papasok yan dito. Pagka-on natin ang susi, lalabas siya dito sa red na may guhit na black. Ayan, no? So from red na may guhit na black, tatakbo siya papunta dito sa fuse. Ito na yun, no? Red na may guhit na black, oh. Ayan. Okay. Tapos tatawid siya doon sa solid na black. Ayan. Solid black yan. Which is ito po yung accessories wire.
na magsusupply sa ating signal light, sa ating busina, at sa lahat ng accessories ng ating motor. So ngayon ang itetest natin, kasi walang supply yung kanyang battery, itetest natin yung solid na red na galing po ng battery. So gamit ang test light, ito yun, no? Susuksukan natin to, tapos i-kickstart natin. Okay? Aray ko. Ayan, no? Parang ganito lang. Ayan. Tapos i-kickstart natin kasi wala siyang battery. Ayan, ha? Walang cut yan, walang cut. I-kickstart ko. So hindi umilaw. Yun. So hindi siya umilaw habang ini-kickstart natin. So ibig sabihin, it's either may problema yung kanyang stator o si regulator. So baklasin na natin to para papakita ko si regulator. Ano? Rusi Supra. So sa pag-check naman ng stator, ito lang namang check yan, yung tatlong kulay yellow na yan. Tapos si regulator, check natin. Okay, baklasin muna natin to para magandang paliwanagan. Okay, nabaklas na po natin yung kanyang tangke at saka yung upuan. So ganito na po yung itsura niya, no, mga idol. So check muna natin yung kalagayan ng kanyang makina. Tagas po yung tagas po yung kanyang gasolina dito. Okay, nag-overflow yung gasolina. Pero yung pinaka-priority natin, mahanap muna natin yung kuryente. Bakit walang supply ng kuryente? Okay? So yun yung nagbibigay ng supply ng kuryente, yung galing ng stator, no? From stator, papasa niya dito sa kanyang regulator. So papansin-pansin natin, mukhang bago naman yung regulator at meron na pong putol dito, no? Okay? So kadalasan, hindi nagbibigay ng supply yung regulator, no, pag mayroon pong grounded sa electrical. Okay, so para mabilis nating malaman na walang ground sa electrical o kung may ground sa electrical, tatagalin natin to, yung kulay red, napapasok po ng harness. Okay, since meron pang kulay red dito, sintabi lang may dumaan, ha. So since meron pong kulay red dito, puputulin na rin natin kasi nagputol na rin naman sila, Ayan, no? Putulin na rin natin para ma-verify natin, no, kung may problema. Pero bago yon, papakita ko muna sa inyo kung may kuryente dito o wala gamit ang test light. Okay, sa test light natin, ayan, so yung isang test light natin naka body ground na, tapos yung isa ilalagay natin dito sa red na ito at i-kickstart natin. Try ko. Wait lang, wala tayong kasamang mag-kickstart. Try ko. Right. Ayaw maglabas. Yan, so kung minsan yung mga ganitong klaseng problema, yung iba nasa sakit lang, lumuluwag, kailangan lang linisin. Doon. So sa nakikita ko naman, bago naman po yung kanyang stator, no? Bago po yung stator, no? Buhay na buhay pa po yung kulay, so ibig sabihin bago pa to nilagay nila. So malamang sa malamang yung regulator socket lang may problema nito, kaya linisan muna natin. Try natin ibalik. So gagamit tayo dito ng contact cleaner na ito, no, na bigay sa atin ng yun, para malinis po yung dumi. Yun, oh. So ano nga ba nagtatanong, ano ginamit ko? Ito po ay contact cleaner. Yan. So marami to sa black up. Yun. So para matanggal po yung mga dumi-dumi. Yan, so antayin lang muna natin kasi quick dry lang naman po siya, mabilis po siyang matuyo. Okay. Dito, bugahan na rin natin.
Minsan kasi hindi naman kasi malaki yung problema, nagkakaroon lang po ng lost contact dahil po sa corrosion, yung supply na positive. Wala na naman. Wala na. Alright. So, moment of truth, ibabalik na natin. Yan, babalik na natin. Yan, test nga natin kung may battery ito. So, wala siyang battery. Kickstart natin. Kickstart natin. Dapat umandar to. Ayos lang muna natin yung pagkakalapat. Okay, okay. Yun, umandar oh. May power oh. Yun lang. Ang problema, napakatigas ng kanyang throttle. Ng throttle cable. Okay na yung kuryente. Dito na nagka-problema sa kanyang sakit. Yun. So ang problema na lang na ayusin natin ito. Ito, yung kanyang cable. Foot hole. Alright, pandarin muna natin. May palos. Yun. Okay pala oh, natanggal lang. Try. Yun oh. Umaandar na oh. Mahina lang po yung supply ng regulator nya. Ito-test natin habang umaandar. Simpak muna natin dito. Wala kasi tayong taga video. PC sa kabila o PC. Oh. Yun, umiilaw naman siya. Napakahina lang po ng supply talaga. Yun, umiilaw na. So, ibig sabihin, goods pa yung susi, goods yung regulator, goods yung stator. Yung problema, sasakit lang. Okay? So, yun lang po. So, ibalik muna natin. Lagyan natin to ng tape. Tapos subukan natin, i-road test natin. Mas maganda, mapalitan to ng bagong battery. Para hindi siya hard start, no? Hindi hard start, tapos may push to. Okay, so balik muna natin. Okay, nabalik na po natin yung kanyang tangke. Tapos try na po natin paandarin ulit. Okay, subukan natin kung goods pa yung kanyang regulator. O wala na bang ibang problema sa kanyang electrical. Yun, papandarin natin. Yun, milaw. Yun, milaw. Yups. Yun. Pandar po siya. Tingnan natin yung neutral. Pag binibirit natin, dapat may ilaw ng normal. Yun, medyo madilim siya. Ibig sabihin, hindi na po 100% yung charging nito. Try muna natin ibirit. Kung magpapabirit. So, mukhang all goods naman. Try natin ikutin yung manabela. Kasi minsan may mga grounded. Yun. Wala naman. Pag mayroong positive na naiipit, pag iniikot natin yung manabela, nagkakaroon ng ground. So, ito wala naman. Yun. It's alright.
So, testing muna natin ito kung goods pa o hindi. Okay. Kahit anong kailangan, nandito lang kami. Kasama sa biyahe mo, every ride guaranteed. Need mo ng chain, sprocket o filter, may tools pa kami, pang daily fixer, tubeless kits o pang long ride gear. One stop shop, huwag ka na maging kware sa iba. Hindi lang benta, kundi serbisyo. Alaga sa customer, yan ang totoo. Like and share, follow mo na rin, ride safe lagi. Kita sa screen, Papa Chat E-Motor Parts. Di ka So, mga idol, ganun lang ako mag-troubleshoot pag usapang electrical, no? Pagdating sa mga usapang electrical, pag alam mo lang yung basic tips kung paano ayusin, ay hindi ka malilito, no? Hindi ka maliligaw. Napakahalaga ng basic pagdating po sa usapang wiring. Biruin nyo, no? Hindi na pag-asa si tropa. Yung naging problema lang, yung sakit lang po ng regulator, no? Nagkaroon lang po ng corrosion. At ito, okay na. Diba? Kasi babalik ko na lang po yung yung ulo, hindi ko pa nabalik. Yun. All goods na to. Kasi nasubukan naman natin kanina. Ayun lang po, hanggang dito lang po. Iulit ko, napakalaga ng basic pagdating sa usapang wiring. Kaya kung magpapagawa kayo ng about electrical sa inyong mga motor, ay pwede nyo akong bisitahin, no? Subukan yung ating serbisyo. Dito po tayo along po highway. Along highway lang po tayo sa Sitio Bugho, sa Barangay Tingib. Kung galing ka po ng Tacloban, dito yon. At kung galing ka naman ng Samar, dito yon. At kung galing ka ng Binangungot, ito yon. Bye-bye, kun bye-bye. Ating baligya. Fish, okay. Fish. Alright. So, dito lang muna tayo. Bye-bye.